Nangyari ito noong November 2010. Napagpasyahan namin ng matalik kong kaibigan at ng kaklase kong si Eka na mag-enroll sa iisang review center at kuhanin ng isang slot upang magkasama kami. Ngunit sa simula pa lang ay hindi na agad umayon sa amin ang tadhana. Nahiwalay sa amin ang matalik kong kaibigan na may third eye. Kapag pumunta ka sa unang pagkakataon sa lugar na iyon ay tatanungin mo agad ng sarili mo kung tutuloy pa ba ako o hindi na. Sa unang hakbang ko pa lang ay parang gusto nang kumaripas ng mga paa ko papalayo at parang gustong sabihin na kung gusto mo maging matahimik ang buhay mo ay huwag ka nang tumuloy pa. Kung mapapansin mo kasi halatang luma na ang gusali at may kakaibang pakiramdam kang mararamdaman na hindi mo maipaliwanag. Sobrang bigat. Mayroong itong 4 na palapag. Sa unang palapag naroon ang kainan. Sa pangalawang palapag naroon ang office. May 3 classrooms, canteen at CR. Kapag natuntun mo, ang pangatlong palapag ay naroon ang kapansin-pansin na inabandonadong bahagi ng gusali na sobrang dilim at halatang mga luma at tila nasunog pa ata ang mga kagamitan ang nakalagay doon. Umakyat tayo sa pang-4 na palapag. Mayroon itong 4 na classroom at nasa gawing kanan naman matatagpuan ang CR. Dumaan ang unang araw ng review. Lahat kami ay excited pero di namin inaasahan na mas excited pa pala ang mga nananahan doon na i-welcome kami. Dahil walang gaanong ginagawa at sadyang makakati ang mga paan namin ng kaibigan ko, ay nilibot pa namin ng lugar hanggang sa kasulok-sulukan. Laking gulat ko nang mag-ibang timpla ang mukha ng kaibigan ko at tumitig sa akin ito ng matagal. Doon din nagsimulang magtayuan ng balahibo ko at gusto ko nang iwan ng kaibigan ko roon dahil alam ko ang mga ganoong reaksyon. Dahil sa active ang third eye ng kaibigan ko, hindi ako nagkamali ng hinala. Dahil nakatayo kami sa madilim na bahagi ng second floor, hinapansin nga raw siya doon na babaeng naka-side view. Hanggang balikat ng buhok, puti ang damit, at mararamdaman mo ang lungkot nito bagamat wala itong muka. Dahil sa mga sinabi niya, hinila ko na lamang siya at sinabi na bumalik na kami sa kanya-kanyang klase namin dahil natatakot na rin ako. Hindi pa pala nagtatapos ang mga kababalaghang dahil habang tumatagal ay mas nakaka-excite ang mga nangyayari. 3 linggo na rin ang lumipas, kakaibang pagpaparamdam naman ng trip ng ibang elemento doon. Madalas sila nagpaparamdam ng 3:00 ng hapon. Minsan naman ay mga 5:00. Madalas nagbabadya na namamatay ang mga ilaw at may kung anong kakaibang lamig ang mararanasan mo kahit pa sabihin mong bukas ang aircon pati ang electric fan. Bigla rin hindi gumagana ang mga microphone ng gamit ng nagre-review sa amin sa hindi malaman na kadahilanan sapagkat bago raw nila gamitin iyon ay dinodouble check muna nila. Bakas din sa mukha ng reviewer namin ang kakaibang reaksyon pero mapapansin mo rin na tila sanay na sila sa mga ganong sitwasyon at nagbiro pa nga ito sa amin ng ganito talaga rito kapag ganitong oras. Ibang karanasan ang dinanas ng matalik kong kaibigan na palaging nagro-room sa 4th floor. Nang dahil madalas mag-isa siya, tila gusto yata siyang samahan ng isang batang babae. Sa pagitan ng 3:00 hanggang 5:00 ng hapon, madalas daw dumadalaw ang nasabing batang babae sa kaibigan ko. Mahilig itong manggulat sa pamamagitan ng paghipan sa mga siko niya, pagbulong sa magkabilang tenga niya at pangangalabit sa likod nito. Oo, nakakagulat, 'di ba? Lalo na kung makikita mong bumubulong at nangangalabit sa iyo ay nakalutang ang mga paa. Nakasuot ng kupas na puting damit, maikli ang buhok at walang muka. Mahilig din daw sumabay ang batang iyon sa mga umaakyat panaog roon sa 4th floor.
Nalabis ko naman kinakatakutan sapagkat may pagkakataon na nagro-room kami roon. Dahil hindi na kami nagkakasabay umuwi ng kaibigan ko ay napagpasyahan namin na sabay kaming uuwi sa araw na iyon kahit anuman mangyari. Alas 4:30 ay pinauwi na kami pero dahil nauna ako, kailangan kong antayin ng kaibigan ko. Na nag-text naman na umakyat daw ako sa 4th floor at doon ko na lamang siya hintayin. Bigla akong nakadama ng takot dahil aakyat ako ng mag-isa lamang doon. Doon na ako pinagpawisan ng butil-butil pero gupa din. Habang umaakyat ay nagdarasal ako habang nakapikit ang isang mata. Yes, tagumpay. Nakarating ako ng matiwasay. Pero inabutan pa ako ng kamalasan. Naiwan ko kasi ang review notebook ko roon sa 2nd floor. So, kailangan kong bumaba ulit at baka kasi mawala iyon kapag hindi ko binalikan. Isang malaking pagsubok na naman para sa akin ang pag-akyat ulit doon. At di inaasahang pagkakataon, pagtungtong ko sa 3rd baitang ng 4th floor ay bigla ako napalingon dahil may naaninagan ako na kasabay ko ring umakyat. Kahit alam ko sa sarili ko na ako lang ang umaakyat sa mga oras na iyon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang batang babaeng mahilig sumabay. Bawat pagkakbang ko ay kasabay ko siya. Kaya naman dali-dali ako tumakbo at di nagbalak na lumingon pa.